Sige, yung babagitin ko mga pangalan nito yung mga malalakas kasi bagitin ko yung mga pangalan is Lucas, Mitch, Kate, Anya. Yan. Ang apat na yon sila yung mga malalakas. Ang another 4 ko naman is Sin. Si Sin kasi di pa rin consistent eh. Yun yung reason ko. Ibubotom ko si Roy kasi sa physical challenge siya yung parang rival din sa physical challenge. Athletic si Roy eh. Siya yung ano ko sa physical eh. Parang kalaban talaga sa physical. Ito si Quincy. Hindi naman ang reason yung bata siya. Hindi. Wala, choice ko lang. Yung last ko si Teach Marga. Sorry, Teach Marga. Parang minsan ko lang siya makikita sa 247. So, ito yung babanggitin ko. G-Rob, si G-Rob, si Noe, at si RJ. Silang tatlo, parang hindi ko sila nararamdaman. Hindi ko sila nararamdaman dito sa mansyon. Tapos parang kulang pa yung performance nila. And yung pang-apat ko, si Lucas. Alam ko may dahilan siya bakit siya umuwi. Pero pare-parehas lang naman din kasi kami may problema. Pang-lima ko, pang-anim, Cameron, tsaka si kasi parang may sarili silang mundo. Hindi ko sila nararamdaman dito sa mansyon din. And then, pang-7, si Mitch, sa report card niya, at masyado din siyang malakas. Tapos, yung pang-8 ko, si Roy. Si Roy kasi masyado siyang sensitive. So, ayun lang po yung pang-8 ko. Sent home ko si Quincy. Kasi narinig ko sa revelation kanina na nakabusaangot daw ako. Pero pagbababa siya ng mansion, lagi akong nakangiti sa kanya. Sunod, J-Rob. Nakita ko yung ugali niya kahapon, which is challenge lang naman. And hindi niya inintindi yung prod. Sunod, Kuya Lucas. Kuya Lucas, sobrang lakas niya. Ang hirap niyang higitan. Ansel, wala pa rin ako nakikitang improvement sa kanya. Mabait siya, pero wala pa rin ako nakikitang improvement. Teach Marga, malakas din siya. Mahirap siyang higitan, lalo na ang sumusuporta sa kanya yung mga kalahi niya na LGBT. Teen, masalaw siya sa mga challenge, and hindi ako natutuwa sa kanya. Kuya Roy, mahirap siyang higitan lalo na pag-challenge kasi advantage niya yung pagiging matangkad niya. Last ko, si Ate Ara. Malakas siya dahil sa nalaman ko yung jowa niya ay spender niya. Yung bottom ko right now is 10. Kasi FNC aspirant siya for season 8. Pero until now, wala improvements. Wala pa rin improvements until now yung contents ni Tin. Yung next ko naman is Roy. When it comes to physical challenge, mas lamang si Roy. So, sagabal siya sa mga physical na mga challenge if ever. Pangatlo, si Kuya Mit. Nadisparte si Kuya Mit. Tapos, pangalawa, din siya, lamang din siya when it comes to physical challenge. Pang-apat, Ansel. Si Ansel naman is trying to do, or like he's trying to explore some content like dancing or whatsoever. Pero kahit improvement, wala pa rin ako nakikita. Panglima ko, si J-Rob. Palaban si J-Rob when it comes to Dias. So, sagabal siya for me. Yung sunod ko, si Ate Angel. Palaban siya hindi lang siya sa Dias, kundi sa mga ibang bagay din. As a leader, siguro mahirap. Sagabal din siya lahat sa mga challenges din. Next ko, si Lucas. Si Lucas yung tinitignan ko minsan. Actually, most of the time, pag may challenge na droppings or whatsoever, kasi ang lakas niya sa pagkakaalam ko, malakas siya sa Dias. And pang-last ko, si Bella. Kasi without Fred, I don't know, hindi siya nagfo-focus pag nandyan si Fred. Parang Fred became her distraction. Ang unang sent home ko ay si Zaira. May mga ugali siya na hindi ko gusto. Pangalawa si Mitch dahil malakas siya. Pangatlo si Kate dahil isa siya magiging sagabal sa weekly challenge namin ngayon. Si Tin, parang lumalabas na yung sinasabi sa kanya na ugali niya, which is na hindi ko pa nakikita noon, parang ngayon ko nakikita. Si Ara, alam mo na ibang sisiyan kung ano yung reason na meron si Ara. Si J-Rob dahil wala siya na din nagsabi ngayon na mahina siya sa report card. Wala masyado siya na-attach. And si Quincy, hindi ko nakita sa kanya yung quality content. And last is Fred. Si Fred dahil isa ulit siya sa mga malakas na kilala ko. Percent home ko si Ara kasi
Ayoko yung reason niya na nagalit daw ako kanina sa bottom, yung bottom kanina, revelation. Ayoko ng reason na ganun na. Magre-reason kayo, ibo-bottom niyo ako dahil sa reason niyo na ang layo, sobrang layo. Which is, alam niyo naman sa ugali niyo kung sino talaga yung... Kasi yung sabi niya sa akin is, ako daw yung galit, daw na magsalita. Siya lang nagsabi nun. Sa lahat ng content creator, siya lang nagsabi nun. And second is, Noe. Isa pa si Noe, sa revelation din. Ano yun? Anong reason yun? Na i-reason mo sa akin, ibo-bottom mo ako sa revelation na yun. Kasi, hindi tayo nagko-collab. Anong reason yun? Sobrang pangit ng reason na yun. Kung ibo-bottom nyo ako, gusto ko i-bottom nyo ako na talagang tama yung daylan nyo. Nag-collab tayo sa account mo pa mismo. And hindi mo lang in-upload. Yun lang. And next is Chanel. Chanel, nakikita ko na medyo naiya pa siyang makisalamuha sa ibang content creator. Sabihin natin kapala mo yung mukha mo pa. Kapala mo pa yung mukha mo para makisalamuha sa mga content creator. And next, si Tin. Tin kasi gaya lang din ng iba, same lang din yung daylan ko sa kanya. Ayun din yung nakikita ko sa kanya. Ilang beses ka na bottom, ilang beses nang gustong may mag-bottom sa'yo, mag-send home sa'yo. Dapat mas ma-pressure ka, dapat mas lalo mong galingan, doble tiyaga. And next is first si Roy and Lucas. Yan, Lucas and Roy, gusto ko silang send home kasi yes, lumalakas sila, lumalakas. Wala akong napupulot sa inyo na aral kung paano mag-grow din yung sarili ko, which is hindi nyo naman, responsibilidad, di ba? Pero ititira ko dito, hindi ko i-send home yung malalakas na may makukuha akong aral. Yung pang-7 is si Fred. Si Fred naglalaylo. Which is nakasabayan ko pa siya sa kabilang mansion. Nakasama ko pa siya doon. So, ang dami naming plano bago pumasok ng Daos of Collab kahit di pa kami sigurado na makakapasok kami dito. Pero after ng mga second week namin dito sa mansion, naglalaylo siya siguro dahil sa ano nila ni Bella. Next, pang-last ko si Zaira. Si Zaira kasi, malakas si Zaira Ang lakas ni Zaira. Pasok siya lagi sa rank 3. So, same lang din sa kay Roy, kay Lucas. Maraming alam si Zaira about sa maraming experience dito sa Zaira sa talk. Pero wala akong ganun napupulot sa kanya kasi hindi kami ganong nag-uusap. Pero minsan nag-advise siya sa kabuuan, general. Hindi sa akin yan. First CC is Tin kasi yun nga, madami pa din problema si Tin, hindi pa din nag-i-improve. Second is Ara, because Ara, ganun pa din siya at may attitude din si Ara. Third is Teach Marga. Teach Marga is, hindi siya humaharap sa Talk That Live. Minsan hindi ko talaga siya nakita, like, humarap siya pero hindi ganun katagal. Fourth is Bella, kasi hindi ko din nakita na humarap. Sila, parang distracted sila sa isa't isa, si Bella at si Fred. Kaya Bella and Fred. Pang-anim ko is J-Rob kasi ang sakit sa feeling na nabottom kami last week tapos inubos niya pa lahat yung gamit namin. 7 is Roy kasi sobrang lakas when it comes to physical activities. Mahirap ako sabayan si Roy. Pang-8 ko is Mitch kasi si Mitch isa din sa unang nagnakaw sa amin. Ang una kong iboboto si Chanel dahil ang sabi ko kanina. Si Chanel, hindi siya masyadong humaharap sa Talk 247. Pangalawa, si Kuya Noe, the way siya magsalita ngayon, hindi katulad noon. Pangatlo si Ate Tin. Makulit, mapilit. Pang-apat, Ate Bella, as always nakadikit kay Kuya Fred. Pang-5, Kuya Fred, same as Ate Bella, as always magkadikit. Pang-6, Kuya J-Rob, pumipili ng pakikisamahan lalo na sa pakikipag-collab. Pang-7, Ate Ara, hindi ako mag-base sa report card ngayon kasi as all goods naman. Dahil mabilisan lang din ang pilihan dito. Sa attitude ako pipili. Yung last ko, Ate Zaira. Lalapit lang kung sino yung nagiging malakas at malakas. So, ang first bottom ko is yung 4 na Big 4. Una is si Mitch. Si Mitch kasi is mababa din naman yung deliverables niya right now. And also parang, yun nga, nanakawan niya rin ako last time. So parang, sige, go. Si Kate Mikawa. Si Anya. And the last one is si Zaira. Sila yung parang big 4 para sa akin na malalakas talaga. Una si Pamela kasi isa siya sa mga reason din kaya naubos din yung gamit namin. Pangalawa, si RJ. Isa rin siya sa mga kasabwat din doon. Si Bella at lastly,
si J-Rob. For me, yun yung mga isi-send home ko for this week. Unang-una ko si Kate. Kasi malakas din si Kate pagdating sa strategy and planning. Number 2 ko si Mitch. So, malakas din si Mitch pagdating sa physical challenge. So, nakikita ko siya sa threat kapag dumating na kami sa point ng physical challenge. Si Anya naman. So, tatlo naman si Anya kasi malakas siya pagdating sa gifting. Ang 4 ko si Zaira. Malakas din si Zaira pagdating sa planning, strategizing. Ayan, malakas din siya. Ang pang 5 ko is mahal ko si Fred, pero malakas din si Fred. Malakas si Fred sa Blue Up, so, and marami rin siyang supporters. Pang-6 ko ay si RJ. Kasi malakas din si RJ. And also, magaling siya sa sayawan. Pang-7 ko si J-Rob. Malakas din si J-Rob sa gifting. Lahat malakas to guys ha. Yung pang-8 ko ay si Ara. Ayan. Kasi si Ara dahil may asawa siyang mayaman siya. So ayun na guys, thank you so much. Unang-una, si Quincy. Quincy, why? Kasi wala siyang respeto sa mga nakakatanda sa kanya. Ara, always absent-minded. Lutang always. Chanel, improper grooming. Improper grooming siya, bumababa siya ng walang makeup. Hindi siya nagme-makeup, like parang pagkatapos ng toothbrush, baba na. J-Rob, parang talagang pili niya lang kung sinong pili niya. Eto, collab ko to kasi ganito, ganyan. And Mitch, why Mitch? Sobrang tagal na ni Mitch dito sa The Household Collab. Ilang season niya na to and hindi na napapakita sa ibang sisi yung pagiging leadership. No improvement hanggang ngayon. Walang sense yung mga ina-upload niya sa TikTok. Next, Fred. Si Fred, dati, nagbago siya nung andyan na si Bella. Which is, lagi ka na lang nakadikit kay Bella. Noe. Si Noe. Hindi siya humaharap sa 24/7. Hindi siya humaharap sa 24/7 and hindi ko din siya nakikitang nagbigay ng, kumbaga, effort dito sa loob ng mansion. So, ayun. Thank you. First one is Zaira. Zaira is a hindrance pagdating sa mga challenges. Next is Mitch, the report cards. Kate, fandom, sobrang lakas. Next is Ace, sobrang lakas din sa fandoms. Next is Fred and then Bella. Parang hindi pa rin sila, ganun pa rin, nakafocus pa rin sa isa't isa. Next is Chanel. Parang kailangan pa yung improvement when it comes to the task. And last but not the least is RJ. Sobrang lakas sa physical challenge. At home, I see Roy, J-Rob, RJ, Mitch, Noe, Zaira, Fred, and Annie. Pinagsama-sama ko ang mga malalakas.